Hello mga tol, at tayo nagbabalik para pag-usapan si JP Abesilla, yung reklamo niya sa Starbucks mga tol, no? Nagrereklamo siya sa Starbucks dahil mali nga ang kanyang pangalan. At ito basahin natin, pero bago pala natin basahin, i-stalk muna natin yung kanyang yung kanyang profile. Ayan siya, no. To tingnan natin. Okay. Na-invade na rin yung niya, no. Yung award-winning vlogger naman pala. Ayan, no. Probably the award-winning vlogger in the Philippines who has 16k followers. So, na-invade na rin yung kanyang profile kasi nga siya, naka-public naman yung post niya eh. So, basahin muna natin yung mga lately na pinapost niya. Na bagong pangarap, dati maging barista ng Starbucks, ngayon maka-comment sa post ni JPSTJC. Okay, tapos sumikat sa FB, sumausaw sa mga sikat sa FB. Okay, sasawsaw tayo sa kanya. Kaya nga natin ginagawa to eh. Gagatasan natin siya mga tol. Daming oras, mga tambay sa FB, mas malaki ba ang sahod nyo sa marketing manager? Hanap na lang kayo, no? Medyo may pagka, nga siya, no? Hambog, no? Yan. Yun yung tamang term. Tapos, huwag ninyo akong masyadong pasikatin, no? Nga naman, no? Masyado nga natin siyang pinapasikat. Kagaya ng pagpapasikat niya sa Starbucks. Huwag kang magreklamo, tol, kasi pinasikat mo lalo. Although sikat na ng Starbucks, eh, lalo mong pinasikat, no? Pinatrending. Salamat sa'yo, sabi ng Starbucks. Okay, sarap talagang umaga, basta brewed Starbucks Espresso. Okay, nakita niya yung niya eh, nakita niya yung algorithm niya, Starbucks. So, yon, babanatan niya at patuloy siyang malamang dumadami din yung followers nito. 16 kasi yung nasabi nung isa eh, ngayon nasa 18 na yata ngayon yung followers niya. So, nadagdagan siya ng 2,000 followers, which is good para sa kanya. Okay, saan na tayo? 60M views! Wow! 60M views! Pagka ganito, mga ganitong klaseng views, kung kung video to, malamang hindi video yan yung post niya. Solid to. Solid 60M views. Kung maganda, no? Kung maganda yung retention, solid yan. Solid yung income mo dyan. Pag-usapan natin sa YouTube, magkano kaya yan? Kasi sa YouTube, sa computation ko, nakikita ko, around 0.06 to 0.07 yung kita doon, no? Sa in peso na yon. Kinompute ko na kasi tinitingnan ko yung mga channel ko rin, no? 0.06 na lang times, magkano to? 60 million. Grabe to, paldo to. Ayan, meron sana siyang 3.6 million kung sa YouTube yan. Kaya lang syempre, sa sa Meta. Papansin at kulang sa atensyon, sabi nung walang ibang ginawa kundi pansinin ako at bigyan ng atensyon. Aray, medyo nasasaktan na to kasi madami nang nambabash sa kanya, no? Nambabash. Boss, paano mag-viral? Pumasok ka sa Starbucks o kaya sa Imbornal, pero paglabas mo, sabi mo sa SB walang 80k. Pumili ka sa Imbornal, 80k, di ba? Hindi, biro lang. Anong ulam? Anong sausawan? Sausawan, ikaw! Sausawan ka ngayon ng Starbucks. So, alam mo na yan. Kaya nga pinost mo yan. Cafe Americano, sausawan ng mga sausawero. Yes! Masarap na sausawan ka ngayon. 11 million. Tapos, syempre, trending tayo. Kaya todo sausaw ang mga for the views. Yes! Legit lang ang habol. Tas puro limos sa kanilang followers. Okay, banatan na natin yung kanyang post, no? Kasi medyo minabanatan na niya yung mga sausawero dito eh. Punta na tayo sa kanyang post. Saan ba yun? Ito, dito. Malamang nabasa nyo na to. Una, bakit siya nag-trending? Nag-trending to malamang dahil sa salitang Starbucks. Yung mga tao kasi gusto talagang Starbucks, no? May mga experience yan sa Starbucks na nagkamali ng pangalan, yung mga nagsulat, barista or kung sino man na nagsulat sa Starbucks. So madami ang nakarelate. Relatable siya eh. Na-experience nila yon, kaya nakita nila to, no? Yung iba ay nayabangan lang sa taong to. Kaya nagko-comment. Siyempre, share yung mga nakarelate, i-share nila yan. Pagka-share, makikita naman ng iba na imbis na i-share niya rin yung kwento niya, ako nga ganito, yung pangalan ko ganito tapos ginawang ganyan. Iba yung napansin nila, yung kayabangan, no? Kayabangan at yung hindi pagiging masyadong mabait. Alam naman natin, no? Hindi masyadong mabait yung ginawa niya. Nabasa nyo na to, malamang sa malamang, pero babasahin pa rin natin, no? Sabi niya dito, Starbucks lost a loyal customer today. Starbucks has always been my go to place, relax, read, get some work
work done, and enjoy good cup of coffee. I'd almost call myself a loyal customer. So, loyal siya sa Starbucks. No, ako, loyal ako sa kape. Pero, inaamin ko, lately, ang cafe latte kasi yung madalas kong orderin sa Starbucks, doon ako nasasarapan. Siyempre, kung saan tayo nasasarapan, doon tayo. So, so, cafe latte, yun yung trip ko ngayon. At sa ibang mga coffee shop, ay talagang priority ko yung Starbucks. Pero, nagiging priority ko rin naman yung isa sa, kung walang Starbucks, edi lalo na kung may yung coffee bean, kung may sila, no, yung mga stamp, medyo binabanatan ko rin yun, no. Pero alam nyo na, kung comparison na para sa akin, yung panlasa ko is pasok ako sa Starbucks. Mas pasok sa panlasa ko. Pero marami yung prepared yung coffee bean pagdating sa latte na usapan. Latte yung pinag-uusapan lang muna natin dito. So, siya nag-order siya sa madaling salita, nag-order siya tapos sinabi niya, ang pangalan niya is JP, no? Alam nyo na yon. Japol. Sa mga fans ng Totobero. JP. Ang sinulat is Jade. Kasi nga naman, JP, parang Jade. Maraming reasons bakit mali. Kasi, kagaya nun, JP. Diba? JP, parang Jade. Jade. Maingay, malamang maingay dito or may pinagdadaanan yung barista tapos wala sa focus, posibleng ganon, or sinadya, usually naman no, pagka yung pangalan mo is kasadya-sadyang pagtripan, sinasadya nila yan, tapos anong gagawin mo? Pipicturean mo, ipopost mo, di ba? Pagka pinost mo, marketing sa Starbucks. In order niya is grande cafe americano, tapos cinnamon Danish. Planning to stay a while and read. The queue wasn't long. When it was my turn, the barista asked my name as usual. Yun yan. Sinabi ko na yung JP, tapos Jade yung sinulat, no? As in daw, Juliet and Papa. Kung ang sinabi mo dyan is Japol. Di mas okay siya na. Tubero. Okay, after I ended the 1,000 bill, blah blah blah, ayan, tapos kinuha pa daw yung receipt, basahin nyo na lang kasi to. I waited for my order, few minutes passed, and I heard barista call out in an unpleasant tone. So, unpleasant tone, no? Cafe Americano for JC. Cafe Americano for JC. Siguro ganun yung niya. Cafe Americano for JC. Or hindi niya gusto yung tone. JC yung sinabi. Sinabi na ngang JP Ba't nyo pa ginawang JP? Ba't nyo pa pala ginawang JC? So, hindi siya nag-react kasi nga naman, baka nga ibang Okay, kwento ko na yung sa NLEX na nangyari sa akin. Nag-order ako 5 order yon kasama yung sa mga kids, no? Alam na alam ko kasi mga cookies and cream lang yung mga order ng bata, no? Tapos isang coffee jelly kay Mrs. Tapos sa akin yung cafe latte nga. Yung cafe latte, tinatawag na yung pangalan ko. Tapos may napapansin na ako, 4 tinatawag is Richie, no? So iniisip ko Richie. So, malamang may Richie, no? May Richie. Wala pa naman tumatawag sa akin na Richie. Rich meron. Pero Richie, no? Sir Richie, sabi. Siyempre, Richie, unusual sa akin yun. Hindi ko naman pangalan yun, no? Hindi ko rin naman nakita kung ano yung sinulat. Basta't sinulat lang, no? Sabi ko, Richard. Minsan kasi, no? Pag napapahiya pa ako kasi sasabihin ko, Richard, sabi ko. Yan yung pangalan na yun. Oh, Richard, sasabihin. Iko-correct nila ako somehow. Richard. Hindi siya Richard. Ayun. Richard naman yung sinabi ko. So, Richie yung naisulat nila. So, tumawag, no? Tumagal din ako ng 30 minutes. 30 minutes, tapos, di lang 30 minutes yun. Palagay ko, 30 minutes to 50 minutes. Gano'n, ang tagal. Kasi ang daming mga tinatawagan, lumalapit naman, no? Ang napansin ko is, parang nauna pa ako dun, Sabi ko, ilang beses na. Ba't yung sa akin, wala pa? Baka siguro dahil 5 yung order ko. Then, may nakita ko, may inad na coffee jelly. Parang, ewan ko, bakit 4 pa lang tinatawag na ako, no? Yung huli, inad yung coffee jelly. Sabi ko, parang yun yung order ko, Then, tinanong ko na, lumapit na ako, tapos binigay ko sa kanya, tinatawagan po namin kayo kanina, Sir Richie. Sabi, Richard, sabi ko. Gumanon ako, no? Wala na, okay na, kinuha ko na yun. Wala na rin, no? Tapos, pwede rin ako magtampo doon. Kasi ang tagal nang hinintay ko, no? Pero, ba't ako magtatampo tapos sasabihin kong, di na ako mag-i-Starbucks? Ba't ko naman itataya yung, isa sa mga kaligayahan ko, yung kape. At isa sa mga kape na gusto ko is yung cafe latte ng Starbucks. Ba't ko itataya yon para sa pride ko na hindi naman ako kawalan sa Starbucks, no? Magpa-pride ako pero sa kanila wala lang. Then ito nga, si Starbucks
minsan sinasadya yon para, nabanggit ko na kanina, para lang marketing. Kagaya nito, anong nangyari dito? Nawalan daw ng isang loyal customer si Starbucks. Sa ginawa nito, nag-trending ang Starbucks, mga tol. Nag-trending ang Starbucks. JP, Starbucks. Kasama yung pangalan niya. Trend. Ayun, no? 97K people are talking about this right now. 97K. Wow, si Romeo Vasquez, ikaw na una sa search. So, ito lang yung punto dito. Posible, nawalan sila ng isang JP Abesilla sa Starbucks at nagkaroon na ng loyal customer si Boss Coffee. Pero yung ginawa ni JP Abesilla is lalo niya lang pinatrend. Kagaya nito, no? Halimbawa, ayan, nakita ko Starbucks. Nakita ko sa pinopost ng mga kaibigan ko na Starbucks may nagtetrend, no? Napaisip ako, na mindset ako. Parang gusto ko ngang magkape ngayon na parang gusto kong mag-Starbucks ngayon. Pumapasok sa isip mo yung salitang Starbucks. Ganon din naman yung mga yung mga billboard, bakit may mga billboard pa? Bakit may mga bakit may mga tarpaulin pa yung Jollibee? Kasi mina-mindset tayo. The more na nakikita natin yan, pumapasok sa isip natin. No, ang dami ng mga nasa isip natin na mga bagay-bagay. Pero pag nakakita ka nun, ano yung papasok sa isip mo? Uy, manok. Parang gusto ko nga kumain ng manok ngayon. Diba, lalo na pagkagutom ka. Pagkagutom ka, nagda-drive ka, nakita mo yung Chicken Joy. Mapapa-Chicken Joy ka, parang gusto mo nga kainin yun. Kasi pagkagutom ka, lahat ng makita mong pagkain na masasarap, gusto mong kainin, na tiyempo, Chicken Joy. Tapos ngayon, gusto mong magkape, nakita mo, Starbucks. O, diba? Kagaya ngayon, palagay ko, mamaya, mag-order ako ng Starbucks. Salamat kay JP Abesilla dahil sa'yo, nagkaroon ng isang sale or dalawa. Baka ibili ko pa si Mrs. or yung mga bata. Dahil sa'yo, nagkaroon sila ng sale. So, salamat sa'yo, JP Abesilla, sabi ng Starbucks. Yung bad publicity ay publicity pa rin yan. Kagaya ng ginawa nito, kahit anong gawin mo, hindi mo mapapabagsak yung Starbucks. Although pinakita mo na disappointed ka sa nangyari sa'yo, hindi ka nagpakabait, hindi ka na lang hindi ka na lang nag-giveaway. No, yan mo na lang to. Palampasin na lang natin to. Anong nangyari ngayon? Binabash ka ng mga tao. Binabash ka ng mga tao. Kahit sabihin mo, magpretend-pretend ka ba dyan na kunwari, wala sa'yo? Meron yan. Wag kang mag-pretend na hindi masakit yung sinasabi ng mga tao. Yung sabihan kang pangit. Nakita ko yan. Nababasa ko yan eh. May nagsasabi na pagkapangit, kailangan maging mabait. Nakita ko yun. May nakikita akong mga ganyan. Tingnan nyo, basahin ninyo yung mga comments sa'yo, no? Dapat dapat pagpangit, maging mabait na lang. At meron 31K na nag-react sa kanya, sa sinabi niya. No? Masakit yan. Tingnan mo yung nangyari sa'yo, hindi ka nagpakabait. Oh, ginaganyan ka. Ginaganyan yung anak ng nanay mo. Diba? Di rin maganda, mga tol. Kaya hangga't maaari, magpakabait tayo sa mga ganito, no? Ako lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Pag mga restaurant at mga mga kainan, magpakabait kayo, kay suplada. Huwag kay suplado. Bakit? Baka bigyan ng dura o laway yung pagkain natin. Yung tipong ganun. Malay mo, bad trip yung isang tao sa isang kainan, no? Masama yung approach mo sa kanya. Then, naisip-isip niya, bad trip ako at plano ko na rin tapusin ang lahat mamaya. Unahin ko na to. Ganun yung ginawa sa'yo. Diba? Mag-isip-isip tayo. Mga tol, to, basahin nyo na lang yung mga comment, no? At sinasabi ko sa inyo, nasasaktan din to, palagay ko. So, wag siyang mag-pretend na parang wala lang. So, hanggang dito na lang at maraming salamat. Napahaba na naman ang ating podcast. Thank you and God bless.